Hello, mic sound check. Yan, isang pagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning service. This is Jesus Christ Baptist Church. And this is the first part ng ating gawain. Walang iba kundi ang ating Sunday school. And tayo nagpapasalamat sa Diyos sa panibagong buhay at kalakasan na meron tayo. Again, yung iba ay hindi na nagising ngayong umaga. Amen. At yun pa lamang katotohanan na tayo ay nagising, may buhay, may kalakasan, ay sapat ng dahilan para tayo magpuri sa Panginoon. At higit pa doon ay ang katotohanan na kinahabagan tayo ng Diyos at minahal at binigay niya si Kristo para sa atin hong kaligtasan. Muli ho, welcome po sa bawat isa. And bago tayo dumako sa ating mga natitira na lang ng mga lesson about homosexuality and the gospel remedy, I would like to encourage everyone, even online, kung kayo ho ay may mga questions kahit medyo hindi nadaanan dun sa lesson but regarding dun sa subject, ay magandang itanong po natin para sa ikakatuto natin at ganoon din ang atin hong mga iba pang mga kapatiran at makikinig. At pag-pray ho natin ito sapagkat ito ho ay sensitibong paksa at ang ating gobyerno sa pangunguna ng ating Vice President ay pinupush talaga ito. At nawa ho ay kahabagan ng Panginoon ang atin hong bayan, ang atin hong mga anak at mga nasusunod na henerasyon. Tayo dumako at magsimula at tayo ho muna ay magsimula sa pamamagitan ng pag-awit. Magsitayo po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this feeling way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Magsipo na pong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral ng ating lesson, Understanding Homosexuality and its Gospel Remedy. Kung maaalala po ninyo, last week ay
pinakita ko itong isang article from Rappler noong nakaraang February 17 na nagkaroon ng exchanging vows yung mga LGBTQ plus couples during a commitment ceremony in Quezon City on Saturday. At mayroong question nun last Sunday kung ito ba ay kumbaga ay government funded na klase ng event, ano? And naalala ko, kaya tinandaan ko dahil sabi ko nga ay assignment ko ito, no? Dahil hindi ko na-check. Pero yun nga, ang isa sa kasama nitong kung bakit nagkaroon nitong exchanging of vows na ito ay ito pala yung kasama niya na article na sabi diyan, ang title ng article, meet some of the first couples who received Quezon City's Right to Care card. So, yung event na yon na nagkaroon ng exchanging of vows, ang nangyayari doon talaga, ang primary na pangyayari doon ay binigyan sila nitong mga tinatawag na right to care card. Na ang pinapakita rito, ito yon, i-zoom ko para mas makita ninyo, ayan siya. Ang pinapakita rito ay para pagka magkaroon ng mga kailangan ng mga medical decisions para dun sa kanilang partners ay meron silang karapatan. Meron silang right to care. Magkakaroon sila ng karapatan para magbigay ng desisyon, para doon sa kanilang partner. Kasi nga, technically, lalo pag sa setting ng isang ospital, ay dahil hindi naman sila kasal, hindi naman sila mag-asawa, ay walang decision talaga na walang karapatan to decide dahil hindi siya close relative. So, kung titignan natin, parang ang pinatutunguhan na nito, unti-unti, binibigyan na ng karapatan yung mga couples na as if, karapatan na katulad na rin ng merong karapatan ng isang mag-asawa. Kaya nga nagkaroon sila ng exchanging of vows. Though hindi ito klase ng kasal talaga, pero unti-unti ipinapasok na nila, And then actually, itong bagay na ito ay, I believe it was last 2022 pa na inumpisahan ni Joy Belmonte na mayor ng Quezon City. So makita natin ay may ilang taon na rin pala itong nangyayari na ito sa Quezon City. At kung may alala kung nakita ninyo ang post ko sa Facebook nito lamang, dahil ngayong buwan ay Women's Month, ang nakakapagtaka lang dyan ay International Women's Day, pero mayroong lalaki, mayroong lalaki na kasama doon sa picture, at kumbaga ay sineselebrate ang Women's Day, ang Women's Month, na mayroong kasamang lalaki. So makikita ninyo na unti-unti sinisira na nila ang maraming mga bagay na dapat para sa mga babae sana lamang. Yung mga women competition, yung women pageant, at ngayon pati yung kumbaga ay calendar event na dapat para sa mga babae, sa mga kababaihan ay inaagaw na rin ng mga kalalakihan. Sabi nga nung ilan ay still patriarchy wins kahit sa ganitong bagay. At kaya nga ang sabi ng isang conservative group sa Facebook, ang mga nasa right wing, Canon PH, this Women's Day we celebrate real femininity. We reject the idea that men can become women, dahil that could never happen. That women could become men or vice versa. Men could become women. Ang lalaki ay lalaki, ang babae ay babae. So, nung mga nakaraan po natin, yung nakaraan nating pag-aaral, ay
inumpisahin natin sa maingay na issue pagdating dito sa topic na ito. Walang iba kundi ang isinasabatas, ipinapasa na maging batas na SOGI Bill. Ano nga ba ang SOGI Bill? Ang tawag dito, ang ibang katawagan dito ay Anti-Discrimination Bill, or the term SOGI, ang ibig niya sabihin ay Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill, which Congress proposed in 2000. So makita natin dito, ginagamit nila yung term na Anti-Discrimination Bill. Why? Para makakuha ito ng atensyon sa iba. Ito'y appealing to the emotion ng mga Pilipino na sumang-ayon kayo sa batas na ito. Bakit? Dahil maganda ito Against ito sa diskriminasyon. So, tayong mga Kristiyano, of course, we are anti-discrimination. Hindi tayo pro na dapat mayroong mga nade-discriminate. Kaya nga, ginagamit nila ito para even the church ay makuha din nila yung loob. Kaya ito yung term na ginagamit din nila. Pero kung which mamaya titignan natin yung ilang mga aspeto nitong bill na ito. Ito yung makikita natin na maaari na mangyari kapag itong bill na ito ay naisabatas na talaga ng tuluyan, naging batas na, naging law. So just a bit of background, what is SOGI Bill? It was initially filed by the late Miriam Defensor Santiago and former Akbayan Party List Representative Eta Rosales. The bill's current version is backed by Bataan 1st District Representative Geraldine Roman and Akbayan Party List Representative Tom Villarin in the House and Risa Hontiveros in the Senate. Naging maingay yung pangalan lalo ni Risa Hontiveros dito dahil kung maaalala ninyo, there was an event, I think it was 2019, si Diaz, yung nagkaroon ng problema sa CR, parang pinalabas siya ng guard doon, kaya nagwala siya at umabot sa Kongreso, umabot sa Senado yung hearing. At ang talagang naging backup niya during that time ay ito nga, isa sa mga naging backup niya ay si Risa Hontiveros. Kung nasundan ninyo yun, yung hearing sa Senate. Well, hindi muna tayo nag-delve deep doon last Sunday, but instead ay tinignan muna natin yung ilang mga bagay underneath dito sa SOGI Bill para pagdating natin doon talaga ay maiintindihan natin. Ang isa sa issue na nasa ilalim nitong SOGI Bill ay walang iba kundi yung gender equality. Kasi after all, nandun yun sa pangalan ng SOGI Bill. So yung gender equality. But the problem is, mali nga kasi yung pananaw ng karamihan sa term na equality. Na parang dapat equal kayo ng resources. Sabi ko nga, katulad na lamang na isinusulong, very idealistic na isinusulong ng mga communist countries na dapat walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay tayong lahat. Equal resources na hindi kino-consider ang circumstances. But of course, we know what's really happening sa mga komunista na mga lugar, komunista na mga bansa, ay merong mga mayayaman, yung mga leaders nila. Kaya nga sabi ko nga, very idealistic lang ito. Itong ganitong bagay ng klase ng equality. Pero sa totoo lang, hindi ito nangyayari. At hindi ito mangyayari habang narito ang kasalanan sa panahon natin ngayon. That could never happen. Na ito nga yung example na as if meron silang nilagyan sila ng equal resources para makita nila yung nasa likod ng fence, nasa likod ng bakod. So binigyan sila ng equal amount, equal height ng tungtungan.
But the problem is, hindi na consider na yung isa dyan ay napakatangkad na hindi niya na kailangan ng tungtungan. Na kung merong sanang mas kailangan ng tungtungan ay yung pangatlo, na sana, dalawa sana yung binigay ng resources sa kanya para nakita niya. Dahil yung isa hindi na nga kailangan. So ito yung maling pananaw pagdating sa equality. And we gave some few examples diyan, though hindi na natin dadaanan yan lahat. Pero maalala ninyo yung example number 2 ay sa mga mahihirap daw na bansa, according sa World Health Organization, ay may mga sakit na kumbaga matinding mga sakit na kapag yung sakit na yon dinala mo doon sa mahihirap na bansa, mataas ang fatality rate. Mamamatay ang marami sa kanila. Samantalang kapag yung sakit na yon dinala mo sa mga mayayamang mga bansa, masusurvive nila ng karamihan. Masusurvive. Kumbaga ay basic lang yung sakit na yon doon sa mayayamang mga bansa. So anong gagawin? Halimbawa kapag merong supply ng mga bakuna, ng mga gamot, bibigyan mo ba ng equal amount ng gamot yung mahirap na bansa at mayamang bansa? Of course not. Diba? Kumbaga, ang pananaw nga kasi, sinusulong equality. Na dapat equal kayo. No? Pare-pantay-pantay tayo. Pero ang idea nila, pare-parehas tayo. Hindi naman talaga yung tamang pananaw ng pagkakapantay-pantay. So, mangyayari, pag binigyan mo sila ng equal amount ng mga gamot, same thing ang mangyayari. Marami pa rin mamamatay sa mahirap na bansa, and still, mula dun sa sakit na yon ay masusurvive pa rin ng mga mayayaman. Samantalang, ang gusto nga nating mangyari sanang equality, parehas silang mag-survive. Yun dapat. Hindi yung parehas ng resources, equal amount of resources ang ibibigay sa kanila. Pero ang dapat na equality is for both of them na mag-survive dun sa sakit na yun. So ang gagawin mo, hindi mo sila bibigyan ng equal amount of resources, kundi ibabase mo sa circumstances na meron sila. And another thing, another example na binigay natin, yung example number 4, of course, ay yung naging laban ni Provost at ni McLaughlin, na si Provost ay yung 32-year-old female na over a decade nang lumalaban sa MMA. Pero itong nasa kabila, si McLaughlin ay ang nasa kabila. Si McLaughlin ay hindi siya MMA, wala siyang talagang proper training na matagal katulad o di kaya experience, but rather siya ay isang army veteran who spent 6 years serving in the US military as a male, bilang isang lalaki. And imagine, itong babae, itong nasa kaliwa, yan si Provost, ay lalabanan ng isang lalaki na merong ganitong katawan. Na nagpaslim lang ng konti, but still yung physique niyan ay lalaki pa rin. Yan ang iisang tao po yan, mga kabatid. Iisang tao yan. Ngayon, ang ginawa lang niya, of course, uminom lang ng mga gamot-gamot. Uminom lang ng mga gamot-gamot para magkaroon ng katawang pambabae. But still, yung lakas niyan, yung physique niyan, ay panglalaki pa rin. Kaya nga, ang nangyari, sabi ko, hindi ko na pinakita sa inyo, pero talagang nagsusuka ng dugo si Provost. Dahil hined-choke siya ni McLaughlin. Alam nyo po, yung lalaki, i-headsock ang babae, ano yun abuse yun Diba? That's abuse. Pero ngayon, pinayagan nilang makapasok sa isang competition para lang masabi na maisulong ang agenda ng homosexuality. Pero kung titignan natin, alisin mo sa pananaw na nasa competition yan, that's abuse, that's physical abuse na ginawa ng lalaki. Dahil kahit sabihin niya natin, mas maliit yung katawan ni McLaughlin kaysa kay Provost, iba pa rin ang katawan ng lalaki. Iba pa rin ang katawan ng lalaki kumpara sa babae. So the question is, should we, Christians, be against gender equality? Well, the very short answer is, of course,
Hindi. Hindi tayo dapat maging against sa gender equality dahil after all, Christianity and the Bible is pro gender equality. Pero merong tama. Merong tamang pananaw ng equality na nakita natin mula sa salita ng Diyos. Genesis 1:27, ang Panginoon ay lumikha ng tao from His image, according to His image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. So this implies equality of worth. Parehas ng halaga. Parehas tayo ng value. Yung mga tao, whether lalaki yan o babae yan, ang equality, parehas kayo ng value, parehas kayo ng worth. Why? Dahil parehas kayo nilalang ayon sa wangis ng Diyos. And sabi ni Apostol Pablo sa New Testament na lang naman, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So Brother Daryl, ay asexual na pala tayong lahat. Dahil there is no male or female. Hindi po yan ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin dyan ng salita ng Diyos ay hindi kumbaga, whether Hudyo ka or hintil ka, whether lalaki ka o babae ka, whether slave ka or free, o di ka mahirap ka o mayaman, kung kayo'y mga mananampalataya, kayo'y iisa kay Kristo. You are all one in Christ. Kaya nga sabi dyan, sa sumunod na talata, pare-parehas kayong mga tagapagmana ayon sa ipinangako ng Diyos kay Abraham as Abraham's offspring. So ibig sabihin, kumbaga walang, pag Hudyo ka, kayo, mas malaki yung mana ninyo sa Diyos, dahil kayo yung piniling bayan, yung mga hintil ay nakikikabit lamang doon sa yaman. Kung sabihin na natin sa inheritance, hindi ganon. Parehas na mga tagapagmana ng spiritual inheritance in Christ, whether Hudyo or Griego or Hentil, at ganon din ng lalaki at babae. Equal ng value and equal din in the sense na parehas kayo ng mga tagapagmana ng kaligtasan magmula sa Panginoon. But of course, it doesn't mean na ang lalaki at babae ay parehas din naman ng mga responsibilities and duties. Doon ngayon magkakaroon ng pagkakaiba, Na katulad niya ng sinabi ni Apostol Pedro, likewise husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel. Sabi ko nga last time, maraming mga feminista ang galit dito sa talata na ito dahil tinatawag daw ang mga babae as weaker vessel. But the truth is, hindi yan ibinababa ang value ng mga babae. Hindi ganon ang gustong sabihin ni Apostol Pedro, kundi ang ibig niyang sabihin, nire-recognize ni Apostol Pedro na kung titignan mo sa pisikal na abilidad ay mas mahina ang babae kumpara sa lalaki. Kaya nga sabi diyan, dapat magkaroon ng maging live with your wives in an understanding way. Na hindi kasama na diyan na ang mga lalaki kumbaga ay physical nilang abusuhin ang kanilang mga asawa at maging understanding din sa mga kakayahan na mas kaya ng lalaki physically kumpara sa babae, showing honor to the woman since they are heirs with you. Parehas kayo ng mga tagapagmana of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. So makita natin na merong differences. Una, the biological difference. Iba yung anyo, iba yung biology ng lalaki at ng babae. The social difference naman sa pamilya, magkaiba yung role na ginagampanan ng isang asawang lalaki at ng isang asawang babae. Bagamat equal worth, magkaiba ng responsibilidad na nakaatang.
Ang mga husbands, ang responsibility, pangunahan ang tahanan, pangunahan ang pamilya. Samantalang ang mga babae naman is to care for the family in a way, at kasama na yun ang pag-affirm niya sa leadership ng kanyang asawang lalaki. Ano? At sabi rin dyan, part na rin dyan ng social difference sa church, ay meron ding magkakaibang roles na ginagampanan ng lalaki maging ang babae. Ang binigyan lamang ng responsibilidad na manguna sa iglesia ay hindi kasama ang mga babae, kundi ang mga lalaki lamang. Ano sila ang binigyan ng ganoong responsibilidad, lalo pagdating sa governing and teaching roles within the church. And of course, ang example natin dyan walang iba kundi si Adam and Eve. Dahil sa kanila ibinigay ng Diyos, sila yung una ng mga tao, at sa kanila ibinigay ng Diyos yung unang responsibilidad na iniatang ng Diyos sa tao, which is to subdue the earth. At si Adam, his responsibility is to be the leader, protector, and the provider within his marriage covenant. Samantalang si Eve naman, siya naman ay binigyan ng responsibility to be a helper, to be the helpmeet kay Adam. As a helper, she must affirm her husband's leadership sa parehas nilang vocation, which is to subdue the earth. So nakita natin na merong maling pananaw at merong tamang pananaw ng gender equality. Ngayon, ia-apply natin to ngayon as we look at doon sa bill na ito ng SOGI bill. SOGI bill. So the question na sasagutin natin ngayon is that should Christians support SOGI bill? Dapat ba nating suportahan itong bill na ito na isinasabatas o ipinapasa ng Kongreso at maging ng Senado? Dapat ba nating suportahan ito? Well, the short answer is of course, we should not support itong SOGI bill. Pero hayaan niyo po ako na mag-lay down ng ilang mga reasons kung bakit. Kung bakit natin dapat hindi suportahan itong pagpapasa nitong batas na ito, nitong bill na ito. So, una, our existing laws are sufficient to protect every Filipino from discrimination and abuses. Sapat po ang ating batas para protektahan ang bawat Pilipino sa diskriminasyon. Hindi na kailangan ng another anti-discrimination bill para lamang maprotektahan ng sino man sa diskriminasyon. Dahil meron tayong sapat na batas, there is already enough protection for everybody with our existing laws. Constitution, Civil Service Law, Labor Law, and Bill of Rights. Kapag pinag-aralan nyo yung mga yan, makikita natin, of course, we don't have enough time para talagang isa-isahin yung mga yan, pero kung mag-aaralan nyo ang ating batas, merong sapat na probisyon para sa bawat Pilipino na maprotektahan ng batas laban sa diskriminasyon. So, hindi na kailangan. There is nothing that prevents the LGBTQ community from doing what they want. Wala namang nagpipigil sa kanila eh. Wala namang kumbaga wala namang klase ng batas na nagsasabi na atakihin ninyo yung mga LGBT community. Walang ganoon. Yung batas na meron tayo, yung Bill of Rights, ay equal na pinoprotektahan whether lalaki ka, babae ka, o isama mo na yung LGBT community.
basta Pilipino ka, saklaw ka ng Bill of Rights. Saklaw ka ng mga batas na ito. So bakit pa? Para saan pa na magdadagdag tayo ng anti-discrimination bill kung sapat naman na pala? Kumbaga, meron ka ng pagkain mo, nangihingi ka pa. So para saan? Masabi natin, ito'y sobra na. Kumbaga sa pagkain, ito'y katakawan na lamang. At hindi na tama na magdagdag pa ng batas para sa kanila, which makikita natin later on ano yung magiging epekto. Dahil later on, mas makikita natin kung ano yung magiging epekto. What else? SOGI will create confusion in society as to what is a man, what is a woman, and will thus destroy the basic foundation of society. Sisirain nitong batas na ito ang definisyon, ang kahulugan ng kung ano ba ang lalaki at ano ba ang babae. Dahil magkakaroon ng mga ang mga CR ay pwede na ang mga lalaki pumasok sa CR ng mga babae dahil nga anti-discrimination eh. Pag pinigilan mo sila, ikaw yung mali. May incriminate ka. Ikaw pa yung magiging kriminal. So mangyayari, wala nang definisyon sino ba ang lalaki o babae. Kahit ako, kung gusto kong pumasok na lang pala sa CR ng babae, pwede na. So wala nang malinaw na distinction, ano ba ang lalaki, ano ba ang babae. At kung alam niyo nangyayari sa Amerika, maging sa Senado, isang senador, hindi alam ano ang definition ng isang babae. What is a woman? Hindi niya masagot. Ano ba yung babae? Madali lang yun, yung may matres. Yung may ovary. That's the very basic difference. Dahil walang lalaki na magkakaroon ng matres. The very basic na definition. And of course, marami pang definition of what is a woman. Na nasapat doon. Pero the very basic na distinction ng lalaki, babae. Ang babae merong matres, ang lalaki wala. May kakayahang manganak, at isang wala. Imposible na magkaroon ng kakayahan ng mga anak. Sabi nga ng isang attorney na si Lyndon Cana, ng CCRJT, nakalimutan ko yung meaning. Pero ito yung grupo na lumalaban sa pagsulong isa sa mga grupo na lumalaban sa pagsulong ng SOGI bill. Sabi ni Attorney Lyndon Cana, we believe the legislation will create confusion. The legislation dyan na sinasabi ay yung SOGI bill. It will create confusion because we will redefine everything, which is true. Kailangan nating i-redefine. Ano ba yung lalaki, i-redefine mo. Ano ba yung babae, i-redefine mo. Ano ba yung family, i-redefine natin. Ano ba yung tatay, i-redefine natin. Ano ba yung nanay. Dahil sa isang same-sex couple, sino yung tatay? Sino yung nanay? How would you know? Di ba? So para lang masabi mo na family yun, you have to redefine. Hindi lang yung lalaki, babae, i-redefine mo rin kung sino yung tatay, sino ang nanay. Baka sa susunod, hindi na rin natin alam sino ang magulang at anak. Ganun na magiging kagulo. What is a man, what is a woman, simply based on feeling and preference or orientation. Yun ang mangyayari. Magiging based na lang sa feeling ng tao. Kung sino ba, ano ba yung lalaki, ano ba yung babae. And another thing, pag isinulong ang SOGI bill, at ito yung isa sa mga kahindik-hindik na mangyayari dito, HIV infections will spike.
tataas. Tataas ang numero ng mga nagkakasakit ng HIV because the bill encourages the homosexual lifestyle. Dahil bibigyan mo sila ng karapatan na gawin na lamang ng gawin yung kasalanan. At alam nyo po, para mas lalong ma-prove itong bagay na ito, that it will spike more. Nung 2022, last year, yung HIV and AIDS or AIDS and Art Registry ng ating bansa noong December 2022, according sa pag-aaral, according sa data, the average number of people diagnosed with HIV per day increased from 35 to 44. 44 per day. Noong 2022. So tumaas na from 35 to 44. Do the math na lang po. I-times yun na lang kung ilan yan sa isang taon. Dumaan ng 2023. Alam niyo po kung ano nangyari? The latest figure is about 50 na. 50 new cases a day noong 2023. This article na kinuha ko was from June 2023. So mula December, 6 months after, tumaas na ulit. From 44, tumaas na ng 50 HIV infections a day or cases a day. New cases to New cases a day. Yan ang sabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa when he told the reporters on the sidelines of the 20th World Congress of Chinese Medicine and 15th Traditional and Alternative Healthcare Congress at the Manila Hotel. At ang sabi niya, yes, there is an increase. We've noted that most of our new HIV cases, ito po nakakalungkot at ito nakakatakot. Most of them are from the younger population, sa mga mas bata. He said, pointing out that the 47% of all the new cases came from the 15 to 24-year-old bracket. Grabe ka bata. 15 years old to 24 ay nagkasakit na ng HIV. Paano ba nakukuha ito? Of course, this is a sexually transmitted disease. So imagine, this younger population, bumababa na ang pananaw pagdating sa sex, bumababa na ang pananaw sa relationship, at talagang makasalanan na rin ang pananaw sa sexuality. Well, Brother Daryl, paano mo nasabi na homosexuality, SOGI bill ang dahilan, kumbaga ay pag sinulong ang SOGI bill, yun nga talaga ang magiging dahilan. And after all, Brother Daryl, may mga nakakuha ng HIV infection through injection. Nahawa sila. Dahil yung needle na nagamit sa kanila ay ginamit pala. Well, meron tayong data to answer that. There were 466 HIV positive youths aged 15 to 24 as of June 2023. June 2023, may 466. From the year 2023 yan. Merong, nung June lang ito. Nung June, may 466. At sabi doon, 15 to 24. Now, yung 463, take note,
out of 466, that is 99%, cases were infected through sexual contact. Sexual contact. So, ibig sabihin, meron na lamang 3 na natitira. Ano? Meron na 3 natitira na hindi through sexually transmitted. Now, from 463, ibaba natin ngayon, from 466, 463, galing sa sexual contact. Nasa baba nun, 354 out of 463 males had history of sex with another male. Nakuha nila ang HIV infection through sexual activity ng isang lalaki sila, who had sexual activity with another male. And 56 doon, ang nagkaroon ng sex with both males and females. Ito yung mga tinatawag nila ang kanilang mga sarili as bisexuals. They're doing sexual activities with both male and female. So still, homosexuality. Male to male, and then ngayon naman, male to both male and female, or female both to male and female. And 53 lamang doon ang galing sa heterosexual sexual activity na male and female sex. And only 1, isa lamang ang infected through sharing of infected needles. So napakababa, less than 1%. Para sabihin na hindi mo pwedeng yan. Kasi di ba may mga nangyayari nga na nahahawa eh. Pero according sa data, less than 1% lamang yung ganung mga cases at hindi mo pwedeng isaalang-alang yon out of the 99%. And another 2 cases, walang data kung paano na-transmit. So 3 lamang mula dun sa mga yon ang out of sexual contact. So makita natin, ang namamayagpag dyan, ang nasa taas, kung bakit nagkakaroon ng maraming HIV infection is what? Homosexuality. So what will happen? Imagine na lang natin ano pa yung pwedeng mangyari pag naisulong ang batas na ito. Mas tataas pa. Few months ago, ng bago yan, June 2023, 6 months ago, tumaas na agad ng 50 new cases per day. So ganun kabilis, mas lalo pa kapag naipasa na itong batas na ito. Not only that, it will encourage Christian persecution by far-left liberals and discrimination against others who do not agree with the LGBTQ community. This is what will happen. Na ang mga Kristiyano will be discriminated. Ang sabi nila, ito'y anti-discrimination bill. But what will really happen ay madidiscriminate yung mga against sa kanila. Sabi nga natin kanina, meron ng sapat na probisyon ang batas para sa lahat ng mga Pilipino. So kapag binigyan mo sila ng batas na para sa kanila, so sobra yung sa kanila. At ang mangyayari, mababawasan yung sa iba. O maaaring mawalan pa nga yung iba. Ang mangyayari, the church will be affected. I remember si Risa Hontiveros, ang sabi niya, the bill, sabi niya, ang isa sa kanyang mga depensa, the bill respects religious freedom as a basic human right. Nire-respeto niyan ang religious freedom. Hindi maapektuhan ang simbahan. Hindi maapektuhan ang mga relihiyon. At alam niyo po, ito yung pinakasinungaling na kasinungalingan. Dahil hindi pwedeng hindi maapektuhan ng simbahan. Dahil nagtuturo tayo laban dito eh.
So kapag naisa batas ito, later on bibigyan ko po kayo ng ilang mga linya sa SOGI bill of what will happen. Kaya sabi ko nga sa inyo, ito yung pinakasinungaling sa lahat ng mga kasinungalingan na depensa nila. Hindi lang din naman siya. Of course, hindi natin na-isolate si Risa Ontiveros, pero ito yung depensa ng karamihan sa kanila. Binanggit ko siya dahil siya yung naging representative nila noon sa Senate. Pero ito yung depensa nila, may religious freedom pa rin naman kayo. Pero sabi ko nga, yung depensa na yun, ang pinaka-sinungaling sa lahat ng kasinungalingan nila. They will discriminate Christianity. They will discriminate the church. Anti-discrimination bill, pero madidiscriminate tayong mga Kristiyano. In reality of what's happening, para makita natin yung yung pwedeng mangyari. In the USA, transgender people have attacked Christians who refuse to accommodate them. Sa Amerika, pasado na ang SOGI. Sa ilang mga batas sa Western countries, pasado na ang SOGI. Sa mga nangyayari sa US, sabihin nila ngayon na hindi mangyayari ito sa bansa natin. That's already happening sa maraming mga bansa. May mga pastor doon, may mga ministers doon sa Amerika na dahil ayaw nilang ikasal, ayaw nilang i-accommodate yung mga LGBTQ couples, i-incriminate sila. Sila pa yung magiging mali. Nasaan doon ang religious freedom? Nasaan? At ito po yung nakasulat. Ito yung ilan sa mga nakasulat. Hindi ko po mako-cover lahat, mahaba. Mahaba ang nilalaman ng SOGI bill, And actually, naghahanap nga ako ng pinakamalinaw sana na kopya, ng SOGI bill na PDF, pero hindi ako makakita, Kaya in-screenshot ko na lamang. Ito na pala. Ito. Ito nasa Article L. Basahin ko na lamang po kung hindi ninyo makita. Ang nakasulat dyan, engaging in public speech, meant to shame, insult, vilify, or which tends to incite or normalize the commission of discriminatory practices against LGBTs, and which acts or practices in turn intimidate them or result in the loss of their self-esteem. Kapag daw naapektuhan mo yung emosyon nila, pinababa mo yung tingin nila sa kanilang sarili, nagkaroon sila ng low self-esteem dahil tinawag mo silang bakla, tinawag mo silang tomboy, o tinawag mo silang sir, na dapat daw ay ma'am sila. Naapektuhan yung kanilang emosyon. That's publicly na sinabi mo, public speech, that could be considered as a shame, insult, vilify. So what will happen? This article, itong part na ito ng SOGI bill, will remove religious freedom in preaching the gospel to homosexuals and preach against the sin of homosexuality. Hindi na tayo makakapagsalita laban sa kasalanan na ito. Kapag nangyari ito, kailangan mong burahin, takpan yun sa manuscript ng preaching mo. Pwedeng ma-turn down ni Facebook kapag nagbabanggit tayo, nakita ng kanilang algorithm, ng kanilang codes na nagbanggit ka ng ganitong mga lessons, This will remove the religious freedom ng mga iglesia, ng mga churches sa ating bansa. Hindi ka na makakapangaral ng ebanghelyo sa kanila dahil sinasabi mo sa kanila na makasalanan sila. So ang sasabihin nila, this affects our low self-esteem. This affects our self-esteem. Nakakababa ng ng pagtingin sa aming sarili. Imagine what will happen. Not only that, SOGI bill
Pag naging law ito, pag naging SOGI law, this will incriminate. Magiging kriminal. Yun ang mababaw dyan. This will incriminate, mapapakulong, no? Makakasuhan. This will incriminate parents for guiding their children. Ginagabayan mo lang yung iyong mga anak sa paglaki nila, na sila lumaki na bilang lalaki, maayos na lalaki, bilang maayos na babae, na ginagampanan ng kanya-kanyang mga roles and duties. Ginagawa mo lang yung responsibility mo sa kanila. Pwede ka nilang i-report at ma-incriminate ka. Why? Under yan, sa provision ng SOGI bill. Ang sabi rito, again, basahin ko na lamang po, maliit. Sabi ko, naghahanap kasi ako ng malinaw sana na kopya. Preventing a child under parental authority, custody, or guardianship. Ibig sabihin, anak mo, ampon mo, o di kaya ay ikaw yung guardian niyan. Ano? Yan yung sinasabi dyan. From exhibiting or expressing one's sexual orientation or gender identity. Kapag ka pinapaliwanag mo sa kanila yung kanilang gender identity, yung tama na gender identity, or manifesting rejection of such child's sexual orientation. Pag sinabi ng bata, lalaki siya, Mami, feeling ko babae ako. O di kaya sinabi ng babae na Daddy, lalaki ako. At pinigilan mo. Hindi anak, lalaki ka. Pag hindi mo sinang-ayunan, na dapat ang sabihin mo, anak, sirena ka. Yun ang gusto ng batas. Sang-ayunan mo, yun ang gusto nito. Kapag kinontra mo yung anak mo, yun ang sinasabi dyan. Pag kinontra mo, you reject yung sexual orientation niya by inflicting or threatening to inflict bodily, papaluin kita pag ayaw mo makinig. Or physical harm against child, or by causing mental or emotional suffering. Bakit ganun si Mami at si Daddy? Hindi nila matanggap na sirena ako, na babae ako. Apektuhan daw yung kanilang mental and emotional aspect. Through intimidation, no? Intimidation na raw yun, harassment, public ridicule, humiliation, repeated verbal abuse, or other similar means, or in general commit any or omission prejudicial to the welfare and interest of the child as a result of the bias against the sexual orientation or gender identity of the child. Ibig sabihin, ikaw magulang, hindi ka pwedeng makialam sa gender identity ng anak mo. Sarili mong anak. Sarili mong anak. Hindi mo pwedeng gabayan. This article, the Article O ng Section 2, will prevent parents from guiding and teaching their children of their God-given gender roles and responsibilities. If their children have homosexual tendencies, trying to persuade your kids, trying to persuade your children to go against their homosexual feelings can put you into jail. Pwede kang ma-incriminate. Pwede kang kasuhan. Kahit ng sarili mong anak. Pwede kang isuplong. At pwede kang makulong. Dahil dito. Kala ko bara, anti-discrimination bill. While dinidiscriminate nito ang Christianity, the Christian view, dinidiscriminate ang church, dinidiscriminate ang pangangaral laban sa kasalanan. Hindi ito anti-discrimination bill. The SOGI bill or the anti-discrimination bill is a reverse discrimination bill. This is a reverse. Yan yung sinasabi ko, pagka binigyan mo sila ng entitlement, ng additional
na provision ng batas, what will happen is magkakaroon ng iba na sila naman ang either mababawasan or mawawalan ng karapatan. This is what's happening. Si Villar, Senator Villar, suggested that PWD toilets should accommodate transgender people. Diba meron tayong may 3 klase ng CR sa mga establishment, sa mga mall. Meron 3 CR. Sa lalaki, sa babae, at merong provision for that PWD. Doon madalas may bidet sa mall, Kaya pag naghahanap kayo ng bidet, sa PWD kayo magpunta sa mall. Ang sabi ni Villar, ni Cynthia Villar, ang sabi niya, ang gawin na lang natin, yung PWD na CR ay i-open din natin sa mga LGBT. So mangyari, nagkaroon pa ngayon ng kahati yung PWD. Diba? Ito yung sinasabi ko na reverse discriminatory. Ang nangyayari, pag binigyan mo sila ng entitlement ng additional na provision ng batas, what will happen? Mababawasan yung iba. Kukunin mo sa iba yung ibang karapatan. So nangyari, nabawasan na ngayon yung PWD, imagine mo na lang na yung lolo mo, yung lola mo, di kaya naka-wheelchair, naghihintay dahil mayroong bakla na nag-makeup sa loob. Pero nakakatawa rito, ang irony dyan na nakakatawa rito ay parang inamin nila na PWD, yung nasakit ang homosexuality, disability. yan nakakatawa rito. Of course, historically speaking, ay ito'y nire-recognize ng psychology bilang sakit. Sa panahon natin ngayon talagang ninonormalize na. Pero ang inaalala ko yung tawag doon sa sakit na yon when it comes sa gender identity, gender dysphoria, gender dysphoria. Na hindi niya alam, gulong-gulo siya, lalaki ba siya o babae. But anyway, ang sabi pa ng mga transgender activists, they demanded that a feminine napkin with a female symbol be removed. Bakit? May lalaki bang gagamit ng napkin? Meron bang biologically male na gagamit ng napkin? Alisin na lang daw yun kasi nakakasakit ng damdamin. Kahit alisin mo yun, makakagamit ba yun? Makakagamit pa sila niyan? Ang sabi, ito nakita ko to sa isang post, si Norman Season Lau, hindi ko siya kilala, nakita ko lang sa isang article, kaya kinopy and paste ko rito, Soji is unfair to straight people. It is unfair to straight people, which is true. For example, we will be penalized for hurting their feelings. Nasaktan mo yung feelings nila. Diba? Kanina Diba? Doon sa provision. At pag binasa nyo pa yung ibang mga provisions doon ng bill, pero mo, mapa-fine ka ng 100,000 hanggang 500,000 plus 1 to 6 year imprisonment. Samantalang sila, kapag pinagtawanan ka ng mga bakla sa TV, pag ginawa kang biro ni Vice Ganda, si Jessica Soho, kapag ginawa kang katatawanan sa mga comedy acts ng mga homosexuals, walang fine. Nakita nyo po? Sila, pag nasaktan mo yung feeling nila, pwede kang makasuhan, pagbabayad ka pa, pwede kang makulong. Pero pag sila, ginawa kang katatawanan,
na-hurt yung feeling mo, walang ganung batas. Wala kang panglaban sa kanila. So this is unfair. This is unfair. Hindi ito pagbibigay ng equality. Hindi ito equality. Dahil hindi ko na-consider ang circumstances. And people, ito na yung last, people who openly identify themselves. Ito yung pinaka nakakatakot pa na pwedeng mangyari. Yung mga tao who identify themselves as pedophiles, alam natin yan, yung mga pedo, ang target nila yung mga bata, yung mga necrophiles, ang target nila yung mga patay. Meron lang talaga. Sexually attracted to corpses, gerontophiles, sexually attracted to the elderly naman, ito naman yung kabaligtaran ng pedo, or others with unusual sexual attraction, no? Yung mga hindi ko kasi ano yung term, pero yung sa bestiality, ano, may also soon require the same equal treatment. Mangyayari sila na rin, manghihingi na rin sila ng kanilang karapatan. Dahil kung napagbigyan itong isang sektor na ito, itong isang grupo na ito, na ang problema rin naman nila is sexual issue. Ito rin naman is considered as sexual issues, itong pedophilia, necrophilia, gerontophilia, bestiality, at kung ano-ano pa. They will also ask for provision ng batas na mabigyan na rin sila ng karapatan. So again, hindi ko po kayang maisa-isa for the time being yung mga meron tayo doon sa bill, pero I hope doon sa ilan ay naging sapat na para maintindihan natin na hindi natin dapat suportahan itong batas na ito, and we should do something laban dito. Because doing nothing against this is doing something para rito. Pag wala tayong ginawa, ay para na rin tayong mayroong ginawa para maipasa, para maisulong itong agenda, itong propaganda, at maging itong batas na isinusulong ng ating kongreso, maging ng ating mga senador na maipasa sa ating bansa. And ito yung mga bagay na maaari na mangyari at nakakatakot na mangyari. With that, ay meron ba tayong ilang mga questions in particular sa ating topic? Any questions po? Do I hope wag niyo po akong tanungin masyado sa mga batas, ano? Kasi baka umabot tayo ng Bill of Rights, ano? Sige po, Brother Boy. So, unang tanong ba't alam mo may bidet sa... Siguro pumapasok ka Nasilip doon. ko lang po. Nasilip ko lang. Now, seriously. Halimbawa, ang isang babae, hindi naman tomboy, ano? Pero, magpapantalon siya, mag-t-shirt siya, at magpapagupit siya na gupit pogi. Ibig sabihin, gupit lalaki. Pang lalaki. Yung kaya babaeng yan, tunay na Kristiyano who is trying to please God. Siguro po kailangan nating mag-draw din ng line between legalism, and yung freedom din naman ng mga mananampalataya. The freedom that we have in Christ. Maaring may dahilan siguro po ang magiging sagot ko dyan is to ask the person ano yung purpose
ng kanyang pagpapagupit ng ganun, before tayong mag-conclude whether yun ba ay isang tunay na mananampalataya Hindi, o kasi ang hindi. ano natin, do all for the glory of God, Apo. pleasing to God, according to the will of God, di ba? Oo. Alam natin na hindi, alam mo na, itong Apo. si Sister Connie, biglang darating dito, mas gwapo pa sa akin. Alam natin na ang pantalon, hindi bawal sa babae, no? Apo. Walang ano sa Bible niya. Pero merong pantalon na pleasing in the eyes of God. Meron namang revealing na talagang kahit tayong mga lalaki, pwedeng magkasala kung ganun ang suot ng isang babae. Okay. Pagpalagay na natin hindi ganun. Pero yung magpapagupit siya na alam natin yung ganung hairstyle ay para sa lalaki. Will it be glorifying or pleasing to God? Well, biblically speaking, wala po tayo na provision do sinasabi ng Biblia na honor ng babae yung kanyang buhok, you know. But hindi po walang sinabi ang Biblia mismo na kapag ka siya'y nagpagupit ng maikli ay magiging dishonorable na ito. Magiging dishonorable woman na siya. You know? Though it's an honor para sa babae yung kanyang mahabang buhok. Pero walang sinabi ang Biblia na kumbaga ay nade-degrade, bumababa siya bilang isang kababaihan kapag ka iniklian. Depende sa kung iniklian yung kanyang buhok. Kaya nga po sabi ko, kailangan natin mag-draw ng line between yung liberty, that's the term, yung liberty, and even yung legalism. Ano, na baka kasi mapunta tayo doon sa liberty, sa kabilang side ng liberty na pwede na lahat na wala ng batas na sinusunod. At yun na sa kabilang side naman po ng legalism ay kumbaga parang bawal naman lahat o di kaya ay even yung mga bagay na walang malinaw. That's the reason why ang term na ginamit ko ay pleasing or glorifying. Hindi legal yun, hindi ano yun. But as a Christian, talagang ang dapat do all for the glory of God, pleasing to God. Will it be pleasing to God na ang isang hindi naman tomboy ay magpapagupit ng gupit lalaki? Well, ang tanging masasagot ko lamang po talaga ay for us to ask the purpose kung bakit niya gagawin o ginawa yung ganong bagay na ito, dahil wala nga po talaga tayo na malinaw sa salita ng Diyos. What we have is anything that we do pwede nating gawin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. But of course, may mga guidelines pa rin ang salita ng Diyos para sa ating liberty. Pero yun nga po, ang masasabi ko lamang dyan is to ask the person ng kanyang purpose, bakit niya kailangang magpagupit ng ganoon. Hindi ko po kasi masabi na porket nagpagupit ng ganoon ay hindi na siya maaring maging pleasing sa Panginoon. Isa lang naman ang maliwanag sa Bible. Dapat yung babae, itsura ay babae. Okay? Kahit nakapantalon, pwede namang itsurang babae yung babae. Apa. Yung lalaki, dapat itsurang lalaki. Hindi ko ma-imagine na kami ni Brother Danny, darating dito na kami ni skirt. At naka-long hair. Apa. Palagay ko, damaging at hindi pleasing. Damaging sa Christian church at hindi pleasing in the eyes of God. Ganon din siguro yung babae. Pag ang gayak ng babae ay talagang isinusuot niya o yung hairstyle niya ay panglalaki, siguro pwedeng sabihin na she is not trying to please God in those things. Ayun, yun nga po, salamat po sa inyong
pagbibigay ng pananaw. Pero sa akin, I would still stand dun sa tanungin yung purpose nung tao na yon. Kung tunay nga siya talaga mananampalataya, ano yung purpose kung bakit niya ginawa yung bagay na yon. I believe naman na hindi mawawala yung image ng pagiging babae o ng pagiging lalaki. Hindi doon sa of course, meron po tayong guidelines, Hindi ko sinasabi na okay lang naman pala, so pwede na rin mag-skirt ang lalaki, lalo sa kultura natin. That is not a natural thing, hindi ito norm sa kultura natin. Unlike merong mga ganong mga kultura na okay lang sa kanila yon, pero sa kultura natin na hindi. Pero yun nga po, I would ask the person ng kanyang purpose kung bakit niya ginawa. Para din mas ma-deal natin kung sakali and makapag-minister po tayo doon sa tao kung sakali man. Kasi maaari na mali yung kanyang pananaw kung bakit niya yung ginawa. Ngayon kung mali, maitama po natin kung sakali man. Tingin ko po yun ang sa akin na pwede kong gawin to ask the person what's the purpose, for what reason, para kung mali man ang kanyang purpose, mali man ang kanyang reason, maitama po natin siya. And Pero surely it's not to please or glorify God. Dahil nga dapat, sa Bible, maliwanag na ang babae dapat itsurang babae. Ang lalaki dapat itsurang lalaki. Opo. Which I really agree po. Na dapat ang lalaki ay itsurang lalaki, ang babae ay itsurang babae. Pero nga po, still, I would ask the person ng kanyang purpose kung bakit niya ginawa. Thank you po sa comment and the question. Pero hindi ka gumamit talaga ng PWD. Nasilip ko lang. Nasilip ko lang po. Anyone pa po who would like to ask or who would like to add for the remaining few minutes? Sige po. Kung wala akong question, it's not really a question but really just an addition na consider po natin. Next year ay may election. Yeah. Isa ho ito sa ikonsidera ho natin. Mabigat ho na pwede kayong idemanda ng sarili niyong anak. Kapag tinuro niyo kapag sinunod niyo ang Diyos, ng utos ng Diyos, yung aking mga kautusan ay ituro mo sa iyong mga anak. At pag ginawa mo yun, pwede kang ipakulong ng iyong sariling anak kapag naipasa yung batas na to. At sa Canada, kung hindi nagkakamali, sa Canada may case na yung anak niya, tinangay ng gobyerno, pinakulong yung tatay. Kasi pinipigilan niya yung anak niya na mag-transition from female to male. Magsaksak ng pills. Magsaksak at pinipigilan niya yung anak niya, nakulong yung tatay. Okay? So, ikonsidera ho natin yung iboboto natin next year. Dahil ito ho ay laban sa Kristyanismo. So, makita ho natin na may epekto ito. May epekto ito sa mga decision makings natin. Matindi ang pwedeng mangyari. Again, sa Amerika, may mga babaeng nare-rape sa loob ng CR kasi may mga lalaking pwede nang pumasok. Dahil may batas na nagpoprotekta sa kanila. But ang pinakamatindi sa lahat, ito ho ay kalapastanganan sa Diyos. Right. So, wag ho tayong... So, makita natin na ang ating boto may tinutungtungan. At sana hindi yun pera. O yung pakinabang natin, o yung magbibigay ng bahay, libreng edukasyon. Mag-ingat ho tayo doon. Yeah. Yung lahat gusto libre, yun ho ay plataforma ng komunista. Right. Kapag ang gobyerno na nagbibigay lahat sa'yo, sino may-ari sa'yo? Mag-ingat ho tayo doon. So muli, ito ho ay merong epekto. At sana mas maging matalinong Kristiyano tayo sa mga pagboto at sa pananaw natin
At kapag nanonood tayo, for example, nanonood ka ng noontime show, hilig na hilig mo yung noontime show, nagtatawanan kayong pamilya, pero pag may mga bagay na nangyayari, nagaganap, sana maging sensitive enough ang magulang na kaya niyong iupo ang inyong mga anak-anak. Yung napapanood mo ngayon, mali yan. Hindi tama yan. Kasalanan yan laban sa Panginoon. So mag-ingat ho tayo dahil hindi ho malayo. Huwag niyo sanang isipin na hindi pwede, hindi ho malayo na mangyari isang araw na may magulang dito na makukulong o ang pastor ay makukulong. Dahil nangyayari na sa ibang bansa. O ang negosyo mo ay masasarado. May Kristiyanong may-ari ng bakery sa Amerika na nagpagawang 2 lalaki, nagpagawa ng cake para sa ano nila. Ayaw niya. Sabi niya, pupunta lang kayo sa iba. So, hindi, pinasara, dinimandan. Sarado ang negosyo. Hindi nila tayo igagalang. Ipipilit nila sa atin. Right. Yun ang plataforma ng LGBT. Ipipilit nila sa atin. Dapat i-recognize niyo ako. Hanggang sa huli, darating na rin sa atin, tatawagin mo yung lalaki na she, at tatawagin mo yung babae na he, at tatawagin mo yung iisang tao na them, zers, kung ano pa. At mga kapatid, hindi ho yung malayo. Right. Sa mga public schools, pwede nang magdamit babae ang lalaki. Tama? Sa mga public schools, nakikita nyo ba yun sa mga nag-aaral sa public schools? Meron. Hindi ho yan malayo. Mag-ingat ho tayo. Mag-pray ho tayo. At bilang mga Pilipino, may kaya tayong gawin. Dalhin natin sa tamang pagboto. Ano ho? So, muli ho, that's not really a question but an addition. Thank you po. Short add lang po na note na maging wise po tayo lalo sa pagboto, no? Of course, hindi lamang sa mga nasa Senado, nasa Kongreso, pero be very wise lalo sa pagboto ng mga senador, ng mga congressman natin dahil sila talaga yung gumagawa, nagsusulat ng batas. So very powerful sila doon sa sa part na yon ng ating gobyerno. Kaya kung hindi ko sinasabing wag nating isipin, wag tayong maging wise sa pagboto ng mga mayor at iba pa, pero ang ibig sabihin, pagdating lalo sa bagay na ito, dahil sila yung may mga kinalaman sa batas, dapat ay mas maging mapanuri tayo at maging wise tayong mga mananampalataya para doon. And let's pray po sa bansa natin, patuloy na sana hindi tayo umabot sa ganon, wag nawa hayaan ng Panginoon. Manalangin na po tayo. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Lord, kami po'y nagpapasalamat patuloy sa iyo, sa biyaya mo, Panginoon, sa amin na hanggang ngayon hindi mo po hinahayaan na itong batas na ito na ipinapasa ay hindi pa rin nakapapasa sa aming bansa. We thank you, Lord, for this grace na patuloy na binibigay mo, Panginoon, sa amin. But we know, Lord, na kung hindi kami magiging maingat, lalo kami mga mananampalataya, ay maaari kaming magluklok ng mga tao sa gobyerno na maaaring magsulong ng ganitong batas at sa hinaharap ay hindi malayong mangyari yung mga bagay na kinakatakot namin na maaaring maging epekto kapag naisabatas na ng tuluyan itong bagay na ito, Panginoon. O Diyos, nakakatakot ang sasapitin ng aming bansa. Kami po ay nagsusumamo na magpunawa hayaan, Panginoon, ang bagay na ito. At kung dumating man, tulungan mo kami, Panginoon, kung paano kakaharapin. Alam pa rin naman namin na ikaw pa rin ang Diyos na soberano sa lahat ng bagay na ito, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, gabayan mo po kami hanggang sa aming pagsamba. Patuloy mong ihanda ang aming mga puso sa aming papuri, maging sa aming pagsamba, sa lahat ng aming gagawin para kami sumamba sa iyo, Panginoon. Maluwalhati ka sa lahat ng ito. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Be back po by 10:10.